Lahat o ng gutom sa salita ng Diyos, magsabing amen. Kailangan gutom muna tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi kayo gutom sa salita ng Diyos, ay nako, yung pong mga ipapangaral ko ay walang mangyayari, no? Walang mangyayari. Hindi kayo excited kapag hindi kayo gutom. We should always be hungry for the spiritual food, for the Word of God. So, ang ating particular na pag-uusapan na kailangan nating i-overcome kayo na napakahalaga sa ating tagumpay. Lahat ng gusto magtagumpay, magsabing amen. Lahat ng gusto magtagumpay sa buhay, yan ang kalooban ng Panginoon. Yan ang pinangako ng Panginoon. Ang gusto niya, magtagumpay tayo, pero kailangan mo i-overcome ang isang bagay. Ano yon? Pakita mo nga, Kenworth. Overcoming undisciplined life. Kailangan mong i-overcome yung kawalan ng disiplina. Amen? Lahat na nakaintindi, meron ng revelation, magsabing amen. Ay nako, hindi po magtatagumpay ang tao na hindi niya o-overcome ang undisciplined life. Sa ibang salita, hindi ka magtatagumpay sa buhay kung hindi ka disiplinado. Kailangan disiplinado tayong lahat para tayong magtagumpay. Amen? Lalong-lalo na sa ating spiritual life. Hindi magiging matatag, malakas, at matagumpay ang ating spiritual life pagka hindi ka disiplinado. Yun lang, nade-default na yung iba. Talo na kagad ng maraming Kristiyano kasi hindi sila disiplinado sa kanilang spiritual life. Napakasakit ng sinabi ng Panginoon dito. Kaya brace yourself sa mensaheng ito. Basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 to 15. Ako na lang magbabasa tapos magpapaliwanag na lang ako para naintindihan niyo. So ang Thessalonians ay sinulat ni Apostol Pablo sa church ng Thessalonica. Ang sabi niya, brothers and sisters. Lahat ng brothers, magsabing amen. Lahat ng sisters, magsabing amen. Yung hindi kayo tiyak, hindi kayo kasama sa message. Kasi di tiyak eh. Kailangan tiyak niyong lalaki kayo at tiyak kayong babae kayo. We love the LGBTQ. Brothers and sisters, we command you in the name of our Lord Jesus Christ to stay away. Naku, tindi nito. Ang sakit nito. Sabihin natin lahat, stay away. Ang utos ni Apostol Pablo sa Thessalonica, iwasan ninyo. Stay away. Iwasan ninyo. Huwag kayong makikisama. Grabe, hindi ito loving words. Pagka sinukat natin ito sa pamantayan natin ngayon, sa ating sariling kaisipan, sa mundo natin, these are not pleasant, these are not loving words. But they are written. They are perfect. Amen? Kasi si Paul, hindi rin siya plastic. Sinasabi niya kung anong pinapasabi ng Holy Spirit. Amen? Kaya yun ang nasulat. We command you in the name of our Lord Jesus Christ to stay away from every brother or sister who lives on isa pa, who lives on nako, sakit niyan. Actually, sa ibang translation, yung mga tamad. Ang pinapatungkulan niya, yung mga tamad, irresponsable, yung mapanggulo. Yan ang mga ibang translation niya na nabasa ko eh. Tamad, mapanggulo, mga chismoso, meddlers. Yun po yung mga ibang translation niyan sa ibang translation. Pinili ko lang yung common. Ang ibig sabihin ng CEB, Common English Bible. Hindi po ito Bible ng mga Cebuano, okay? Seb. Ayan, Seb. Anak yata yan ni Carissa. Kaya pala, Carissa, Seb, ha? Okay. Stay away from every brother or sister who lives an undisciplined life that is not in line with the traditions that you received from us, from the teachings that you received from us. Yung mga hindi nabubuhay, ayon sa katuruan na binigay namin sa inyo, stay away from them. Nako, kaya nga ganun eh. Yung mga hindi sumusunod po sa mga inuutos na dapat sundin, medyo iwas-iwasan ninyo. Kasi nga, hindi sila masunurin eh. Amen? Ouch, ouch, ouch. Sabihin mo sa kata mo, ouch, kapatid. You yourselves know how you need to imitate us
Because we were not undisciplined when we were with you. Sabi ni Paul, we, kasi plural, kasama niya sina Barnabas, kasama niya sina Silas, and sometimes Luke, sa kanilang pagtinatawag na missionary journey, sa pagbisita sa Thessalonica. So sabi niya, because we were not undisciplined. So if there is one thing about Paul, he was not undisciplined. Synonym, we are disciplined, sabi niya. Diba? We are not undisciplined when we were with you. So this is the message of God to us, mga kapatid ko, that we should not be undisciplined. We should not be undisciplined. Lahat ng gustong hindi siya maging undisciplined, say amen. I-declare na nga natin. Sabihin natin, I'm not undisciplined. Yon, si Paul yon. I'm not undisciplined. Pero yung mga living an undisciplined life, iwasan natin, sabi niya. Iwasan natin yung mga hindi disiplinadong mga pumapasok sa church ninyo. Sabi niya sa church sa Thessalonica. And then verse 8, let's go to verse 8. We didn't eat anyone's food. Ito nga yung usapan eh. Hindi namin kinain yung pagkain ninyo. Praise God. kaya nga ako, ingat na ikat, di ka makikain sa inyo. Amen. We didn't eat anyone's food without paying for it. Instead, we work night and day with effort and hard work so that we would not impose on you. So sina Paul, kahit nandun siya sa Thessalonica, nagsaserve kay Lord, hindi sila nakikikain ng nakikikain. Nag-work sila as tent maker. Alam niyo si Paul, ang trabaho niya, tent maker. Naggagawa ng tent. Nung panahon ni na Paul, maraming tinatawag na nomads, yung walang bahay talaga na bato, ganon. So, ang binibili lang nilang bahay, mga tent lang. Tent. So si Paul, yun ang kanyang expertise. Yun ang kanyang negosyo. Tent maker siya, tent maker. Sabi niya, we didn't eat anyone's food without paying for it. Instead, we worked night and day with effort and hard work so that we would not impose on you. Alam niyo, living a disciplined life takes hard work. At least at the beginning. Kasi kapag ka nasanay ka ng hard work, hindi mo napansin na hard worker ka na eh. Kasi nature mo na eh. Di ba? Disiplinado ka na. Yung nahihirapan sa discipline, hindi kasi nila nature. Hindi kasi nila buhay. Hindi sila disiplinado. Kaya kapag ka gusto mo silang disiplinahin, ang daming complain. Ang daming paiyakan pa. No? Ang daming mga anak, pagka didisiplinahin mo, talagang may ka-World War I pa, Brad. We did this to give you an example to imitate. So, si Paul, sabi niya, ganito. Example yung buhay namin. We work hard, we live a disciplined life, not because we didn't have a right to insist on financial support. Sabi niya, karapatan naman namin na supportan nyo kami financially, pero hindi namin ginawa. Sabi niya. Even when we were with you, we were giving you this command. If anyone doesn't want to work, they shouldn't eat. Basahin natin lahat. If anyone doesn't want to work, they shouldn't eat. Sige, basahin natin. If anyone doesn't want to work, they shouldn't eat. Kasi nga maraming tamad. Doon sa church ng Thessalonica, hindi na sila nag-work. Kasi ang church naman, nung unang panahon, kasi ang church, nagpapapakain. Nagpi-feeding parati ang church. Pinapakain yung mga tao. Pero merong mga namimihasa, nagtitake advantage. Hindi na sila nagwo-work. Nakikikain na lang sa church. Kaya sabi ni Paul, if anyone doesn't want to work, they shouldn't eat. Maganda bang salita yan? Maganda bang panintunan yan? Pambira, hindi niyo yata alam. Nakasulat na eh. Nakasulat na kaya hindi pwedeng hindi maganda. Amen? Pagka nakasulat na, maganda na yan. Galing na yan kay God. Amen? Sabihin natin lahat, if anyone doesn't want to work, they shouldn't eat. Yung mga nag-youth camp doon sa Canaan noon, meron ba dito? Isa na lang, si Jethro na lang. Kasi noon, nag-youth camp kami. Talagang dinala ko doon, pag-aari ng mga Koreano. Doon, pagka hindi sila nag-work, hindi sila kakain. Kaya yung mga nagtatrabaho nila doon, trabaho muna ng 1 oras, 2 oras bago kain ng almusal. At
Yun ang itinuro nila sa amin doon. Kaya ko nila yung mga youth doon, nire-recite muna niyan. If anyone doesn't work, they shouldn't eat. Tinuturo sa lahat ng mga tao, meron silang revelation. Lalong-lalo na sa mga youth, pagka hindi nagtrabaho sa bahay, huwag kakain. Salamat sa nag-amen. Dapat youth, ganun. Huwag kayong kakain hanggat di kayo nagtatrabaho sa bahay. Mga magulang, ganun din dapat ang inyong ituro sa inyong mga anak. If anyone doesn't work, if your son and daughter doesn't work, he should not eat. Biblical. Nasa Bible. Sinong kontra dito? Siyempre, walang magtataas ng kamay. Yun na nakasulat eh. Kaya yung mga bata, tamad, ito po kasi ang pinaka-topic dito, tamad, katamaran. Sabihin natin lahat, katamaran. May mga sakit na tamaritis. Mamaya na, naka-cellphone, naka-tablet, mamaya na. If anyone doesn't work, they shouldn't eat. Mga parents na nandito, please, huwag kayong magpalaki ng mga walang disiplina. Disiplina na anak, tamad na anak. Kahit gaano kaginhawa yung buhay ninyo, kailangan ng anak ninyo marunong magtrabaho sa bahay. Kailangan marunong tumulong sa gawaing bahay na tinatawag na household chores. Meron silang assignment. Ako, taga-linis, taga-plancha, taga-laba, taga-igib nung panahon ko sa bahay namin. Yun ang trabaho ko. At bawat kapatid ko may trabaho din. May toka na trabaho. At ang kuya ko taga-luto. Hindi ko makalimutan. Kasi ako, ayokong magluto. At saka yung kuya ko, taga-palengke. Kasi nanay ko po nagtatrabaho. At saka yung tatay ko. Verse 11, the Word of God. We hear that some of you are living an undisciplined life. Ayun. Ito po yung message talaga. We hear that some of you are living an undisciplined life. So maraming tamad doon. Pero ako, ang mensahe ko ngayon, ganito. I know some of you are living an undisciplined life when it comes to your spiritual life. Di ka disiplinado sa devotion, sa prayer. Mas gusto mo pang unahin ang cellphone, computer game. Undisciplined life. They aren't working, but they are meddling in other people's affairs. So, yung pinaka-context nito, nakikialam pa sa buhay ng mga may buhay. By the Lord Jesus Christ, we command and encourage such people to work quietly. So, sabi ni Paul, magtrabaho kayo and put their own food on the table para may makain kayo. Trabaho kayo para may makain kayo. Brothers and sisters, don't get discouraged in doing what is right. Diba? Huwag tayong ma-discourage, panghinaan, pagka ginagawa natin ang tama. So kapag nabubuhay ka sa disiplina, huwag kang, tama yun, huwag kang madi-discourage. Just keep on doing it. And then, let's go to verse 14. Take note of anyone who doesn't obey what we have said in this letter. Don't associate with them so they will be ashamed of themselves. Grabe, no? Ang sakit talaga. Ang sakit talaga. Pagka binasa ko to, ang sakit talaga na sinabi ni Paul. Huwag kang makipag-associate. Huwag ka sasama sa mga taong undisciplined. Mahahawa ka. No, mahahawa ka. Sabi pa nga ni Paul, ang tindi na sinabi niya, so they will be ashamed of themselves. So, siyempre, pagka hindi ka nakisama, they will realize, what's wrong with me? Diba? Mapapahiya sila. Puwera na lang kung makapal. Amen? Kung makapal, walang nararamdaman. Ganyan naman ang tao. Pagka kumakapal na, wala nang nararamdamang hiya. Kasi makapal na. Kaya kailangan tayo po, hindi tayo kumakapal. Amen? Don't treat them like enemies, but warn them like you would do for a brother or sister. Huwag niyo namang itrato silang kaaway, sabi ni Paul. Tratuin niyo lang sila na warningan niyo, warningan. Diba? Warningan. Kaya ako po, bilang pastor, yun ang isang bagay na ginagawa ko po, nagwa-warn sa mga bagay na hindi tama sa buhay natin. Kagaya nito, yung undisciplined. There are 8 areas na kailangan nating i-avoid, i-overcome ang undisciplined life. Yung undisciplined mind, yung isip, undisciplined habits. May mga ginagawa tayong habitual na walang disiplina. Mali na, ginagawa pa rin natin. Undisciplined time. Hindi disiplinado ng time. Kaya parating late. O kaya procrastination. Undisciplined time. Kaya hindi nagagawa ang 52 days challenge. Undisciplined time. Tama ba ako? Hindi na madisiplina yung time.
Undisciplined emotions. Hindi madisiplina ang emotion. Sensitive. Parating sensitive. Easily offended. Undisciplined tongue. Hindi disiplinado ang tongue. Kaya yung tongue, puro chismisan. Hindi maganda yung pagsasalita. Undisciplined screen time. Hindi ko po kayo binabawalan ng pag-screen. Ang pag-warning ko po ay tungkol po sa addiction sa screen. More than 2 hours. Pero yan ang medyo sobrang problema na ng mga Pilipino. Hindi disiplinado sa pagsa-cellphone. Kaya pagka pinag-ipon-ipon mo yung oras sa cellphone, 4 hours, 5 hours, wasted. Wasted time. Undisciplined eating. Amen? Minsan nawawala tayo disiplina sa pagkain. Kaya tuloy, minsan nagkakaroon tayo ng sakit. Undisciplined sleeping. So, these are the 8 areas that we should see. Kung meron man tayong undisciplined thing dito, ay kailangan nating ayusin. Alam niyo po, discipline is hard. Napakahirap. Pero, pagka hindi ka naging disiplinado, magsisisi ka. Magsisisi ka. Kasi nga, sayang ang oras, magiging unproductive ang life mo, hindi mamamaximize ang iyong potential. Magkakaroon ng tinatawag na unfulfilled potentials. Maraming mga losses. At ang problema din, pagka hindi ka disiplinado, minsan, hindi ka magugustuhan ng iba. Kasi hindi ka disiplinado. Kagaya nga ng kwento dito, pinapaiwas ka. So, alam ko na maraming mga bangayan dito sa pamilya dahil lang sa hindi disiplinado. Cellphone na ka na naman, cellphone? Ba't kira-kira ka pa ngayon? Kung ano mga ginagawa, bangayan na dapat maiwasan. Pero ayaw i-overcome yung pagiging undisciplined. Sabihin mo sa katabi mo, ako ba yung topic? So, itong katotohanan. Akala nyo yung mga taong disiplinado, very rigid, very structured yung life nila. Hindi sila masaya. On the other hand, ang sabi po ng mga psychologists, ang mga taong nabubuhay ng mayroong greater satisfaction, yung mga taong disiplinado. Masaya yung buhay nila kasi disiplinado sila. Yung mga taong hindi masaya, parating may away, may regrets, mga hindi disiplinado. Amen? Napakalaga na tayo maging disiplinado. Gusto ng Panginoon, gayahin natin yung 3 klaseng tao. Yung soldier, yung athlete, yung farmer. Na itong 3 tao na to na sinabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 6, ay mga disiplinadong tao. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. So yung good soldier, disiplinado, na hindi ma-entangle, hindi siya nakikialam sa mga civilian affairs. Disiplinado yung kanyang kaisipan, yung kanyang buhay. Hindi siya nakikialam sa mga iba-ibang tao. Ang kanyang concern lang, kung paano niya sundin yung commanding officer niya. Di ba? Yun ang matinding disiplina ng mga sundalo. Ang kanilang concern is please the commanding officer. So tayo po lahat, ang commanding officer natin, si God, si Jesus. Yun ang dapat concern natin. Disiplinado tayo dapat. Yung mind natin disiplinado, yung oras natin disiplinado, yung puso natin disiplinado. Para i-please ang ating commanding officer, si Jesus. Similarly, anyone who competes as an athlete, everybody say athlete, does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. So, ang mga athlete, ang concern nila, mag-compete sila according to the rules. Very disiplinado sila, kundi madi-disqualify. So, ang mga athlete, alam naman natin, kagaya ni Alex Yala, na ngayon ay nasa finals na. Hallelujah! Ba't konti lang ang masaya? Kasi hanggang ngayon, kung ano nung pinapanood nyo, di ba? Alam nyo ba na si Alex Yala, nanalo na sa semifinals, finals na siya, at I think tomorrow, for championship na to. Amen? Pag-pray natin siya. Sino po dito ang gusto maging champion? Si Alex Yala. Magsabing amen. Pag-pray po natin siya. Excited ako dito. Excited tayo dapat. So dito po, ito si Alex Yala. Pakipakita mo yung picture ni Alex Yala. Ito po si Alex Yala. Alam niyo yung nakasulat kung paano siya bakit siya naging proof sa tennis? Sabi niya rito, can't stop
won't stop. Ang mga taong disiplinado can't stop and won't stop. Amen? Yung mga iba, konting problema lang. Stop na ako. Ala, hindi ka magiging disiplinado. Since, of course, when she was still 5, I think that was the age na nag-start na siya mag-tennis. Pero nung 12, pinadala siya ng tatay niya doon sa Spain. Doon na siya nag-aral at saka doon na siya nag-train ng tennis under Nadal. Yung isang tennis na magaling na tennis player. No? Pero parating sinasabi ni Alex Yala, in-overcome niya yung undisciplined life. She's been living a disciplined life. That's why she is able to reach what she has reached now. Ayan. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Kung ano yung na-reach mo dito ngayon dahil sa disiplina mo. And why you are not yet reaching anything or something in your life, it's because you're not overcoming undisciplined life. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Amen? Para mag-improve sa craft mo. At lalong-lalo na para yung spiritual life mo lumakas. Yung faith mo lumakas. Yung farmer, ganun din. Before I go back to Alex Yala, no, sa sports, yung farmer, ganun din. Sabi rito, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. So yung farmer, gigising yan ng maaga. Disiplinado siyang titingnan yung kanyang crop, yung kanyang tanim. Kung may mga tumubo na ibang bagay, bubunutin niya yun. Disiplinado siya sa oras niya, sa lakas niya, sa energy niya. Ngayon po, hindi po alam ng marami, ang umuubos ng energy ng tao, isip, yung screen time, dopamine. Kaya nga ang tawag dito ngayon, hindi na screen management. Ang tinatawag na ngayon, dopamine management. Ang mga tao kasi, mga youth, Gen Z, hindi nila alam ang dopamine ang problema. Yung pleasure hormone. Gusto nila parating may dopamine. Pero hindi naman nila alam to. Kasi hindi pinapaalam ng demonyo. Kaya kung matalino ka, dapat alam mo to. Screen time is about dopamine. Kaya na-addict ka sa screen time dahil doon sa dopamine na natitrigger yung dopamine, nagpo-produce ang brain mo ng dopamine, pleasure. At hindi mo na makontrol ngayon, na-addict ka na. Actually, screen time addiction, ang talagang totoo nito, dopamine addiction yun. It's the dopamine. So mga kapatid, mahirap ang mabuhay ng disiplinado sa una. Pero pagka natutunan mo na, everything becomes easy and enjoyable. Lalong-lalo na pagka nakikita mo na nagsasucceed na yung buhay mo. Pwede bang pakita ko yung isang video? Let's show the video. Meron akong video na ipapakita. Ito si Bro. Dad, I can't do this. Yung training niya, no? Tinitrain siya ng daddy niya. Dad, this is too painful. Dad, it's just too hard. Dad, they are too good. Yung kalaban niya. Dad, I'll never get better. Ang daming complain. Daming excuses. Dad, I'm not strong enough. Dad, I am done. Tapos na ako. Wag na. Pero 3 years later, ito yung nangyari sa kanya. Wow. Steph Curry, ha? Galing. Tumibay na. Di ba? O yun, oh. Wala na siyang sinasabing too painful, too hard. Enjoy na niya, oh. Grabe, dalawa pa yung bola niya. Grabe, walang complain, oh. May weights pa sa likod, oh. Tingnan natin yung mukha niya. Happy ka ba, bro? Masaya pa siya, di ba? Ay, hirap na hirap.
Dad, I get it now. Yung iba nag-iisip na, ano yun? You don't get it? Pagkatanong ko, di mo gets? Lahat na naka-gets, palakpakan natin ang Panginoon. Sa una, iiyak ka talaga. Pa-complain. Pero ang maganda dito, yung tatay niya, hindi siya tinantanan. Hindi, gawin na yan. Mag-i-improve ka dyan. Magiging successful ka dyan. First year, hindi niya gets. Second year, hindi niya gets. Third year, hindi niya gets. Grabe. Fourth year, ang sabi niya. After 3 years, sabi niya sa daddy niya, Dad, I get it now. Diba? Gets ko na yung discipline. Amen? Gets ko na, Dad. Gets ko na yung pagtitrain mo sa akin kahit mahirap. Gets ko na. Lumakas ang katawan ko. Gets ko na. Alam niyo bakit ko kayo tinitrain sa 52 days challenge? Para lumakas kayo. Kaya niyo na makipagbalyahan sa demonyo. Amen? Kaya niyo nang i-rebuke ang mga demonyo. At hindi kayo nadadown ng mga demonyo. Eto, gusto na to mag 52 days challenge. Ha? Kung nga po ko. Mga kapatid, nung unang 90 days, sino nakagets? Wala eh. Ko-complain. Second 90 days, wala. Pero kapatid, 52 days challenge. Didisiplinahin kang mag-devotion. Didisiplinahin kang mag-church. Didisiplinahin kang mag-pray. At sasabihin ko sa inyo, maybe kahit 52 days lang o 1 year, 2 years, sasabihin niyo sa akin, huwag niyo akong tawaging dada. Si Jethro lang tumatawag ng dad sa akin. Sabihin niyo, Pastor, I get it now. Kasi alam niyo, ako pinagpipray ko, ang tatalino niyo naman. Ang tataas ng grade ninyo, ang gaganda ng trabaho niyo. Pero mukhang hindi niyo gets, bakit tayo nag-52 days challenge eh? Sabihin mo sa kato mo, nakaman mapurol na. To reset, to renew, to revive. Amen? To reset, to renew, to revive. At sabihin ko sa inyo ang totoo, ako po naranasan kong ma-revive. There is no joy, unspeakable joy that can explain. Ang sabi ng salitang English, ineffable. Ineffable. No words can describe, no words can explain the joy of being revived. Gusto ko lang kayo encourage. Kung na-revive kayo, naiintindihan niyo ko. Yung nakakaintindi sa akin na na-revive na, magsabing amen. Salamat sa ilan. Naiintindihan niyo ako. Gawin natin. Yung mga hindi naiintindihan, I'm trying to get you there. By God's grace. Wala naman ako sa kapangyarihan na daling ko kayo doon sa revival. It's only the grace of God. But I'm trying to get you there. Amen? At kapag na-reset kayo, na-renew kayo, na-revive kayo, that's the only time you will say, Pastor, I get it now. I get it now. Makakalimutan mo na lahat ng complaint. Kaya sabi ko, eto, yung gagawa ng 52 days challenge, ginawa niyo yan araw-araw. Nag-monitor kayo, pinamonitor niyo sa mentor niyo. Ginawa niyo yan. At hindi kayo nag-grow. Hindi kayo na-inlove kay Lord. Walang nangyari sa puso niyo. I'm willing to give yung mga last money namin ni Tita Ruth. Bibigyan namin kayong tigo 1,000. Lumapit lang kayo. Pastor, hindi ako na-revive. Pastor, hindi ako nag-grow sa 52 days challenge. Pero pagka na-revive ka, friends, price lang, okay na ako. Sabihin mo sa mo, deal or no deal? Ganun po ako kasigurado dito. May mangyayari sa'yo pagka nag-52. Okay, ito, ulitin ko naman sinabi ko kanina. Pagka hindi ka nag-grow, kahit po labag sa kalooban ko, kahit masakit sa kalooban ko, pagka hindi ka nag-grow, na ginawa mo ang 52 days challenge, pwede na po kayong lumipat ng ibang church. Yayakapin ko pa kayo. Sige, sabi ko, hindi ka nag-grow, sige na, punta ka na dun. Anong church ang gusto mo? Huwag lang sa kulto Huwag lang sa katoliko. Huwag lang kay Kiboloy. Kung gusto ninyo sa ibang church na nakapaligid dyan, Christ inyo, kung saang church dyan, okay na ako. Pero kung na-revive ka at nag-grow ka, sabihin mo sa kata mo, stay forever. Amen? Yan ang deal natin. O kaya, mag-care group leader ka. Amen? Nag-care group leader ka. Yan ang usapan natin. Deal or no deal? So mga kapatid, mag-umpisa na bukas. Kailan mag-start ang 52 days challenge?
Kailangan ng disiplina dito. Didisiplinahin mo yung isip mo, utak mo. Didisiplinahin mo yung oras mo. Didisiplinahin mo yung energy mo, yung emotion mo. Didisiplinahin mo yung screen time mo. Iba-block mo yung time. Ang pinakamatindi dito to yung blocking of time. Na pagka sinabing blocking of time, B-L-O-C-I-K-I-N-G, block. Ito, schedule ko na to. Wala na akong ibang gagawin. Ito na yung gagawin ko. Naka-block na yung time ko. Gagawin ko yung devotion ko dito. Huwag mong gawing palipat-lipat o walang time na specific. Kasi kapag ka wala kang specific time, wala kang naka-block na time in a day para sa yung 52 days challenge, ito nang titiyakin ko sa'yo. Sobra kang mahirapan at hindi mo talaga magagawa. Pero pagka binlock mo, dahil ito naman talaga ang pinakamahalaga sa buhay mo. Sabi nga na Dwight L. Moody, kailangan mabuhay tayo sa mga success that really matter. Don't be successful in things that really don't matter. Sabi ni Dwight L. Moody, kinote ni Peter Tanchi, di ba? Don't be successful in things that really don't matter. Succeed in things that really matter. And what matters most? Our relationship with God. What matters most? Our faith. What matters most? Our love for God. Amen?